At dahil nga medyo malago-lago na ang aking buhok ay kailangan na natin pabawasan. Siyempre dapat lagi tayong nasa proper haircut. Kaya naghanap nga ako ng mapapagpagupitan at ito yung aking natagpuan. Sa aking paglalakad ay dito ako dinala ng aking mga paa. Pagdating ko nga dito ay medyo marami pang nakapila at naghintay pa ako ng kaunting oras para ako sumunod. At maya pa nga tinawag na ako ni kuya. Ako na daw ang next. Nung nakaraang buwan kasi ay dito rin ako nagpagupit. At dahil nasatisfy ako sa kagupit ko nung nakaraan ay dito na ulit ako nagpagupit. Medyo nagtataka nga pala ako sa aking sarili dahil ang tingin ko sa aking sarili ay parang kamukha ako ni Empoy, pero ang tingin naman sa akin ng ibang tao ay parang kamukha daw ako ni Alden Richards. Kaya ako tuloy ngayon ay nalilito na sa aking sarili. Maganda nga dito magpagupit dahil kahit alas 5 na ay bukas pa rin sila at tumatanggap pa rin ng mga bagong kliyente. Gabi na rin kasi ako nakalabas ng bahay dahil sa sobrang init. Ayaw kong maglakad sa kainitan ng araw. Sabi ko ay mabilis lamang din naman ito matatapos dahil manipis lamang ang aking buhok. Sabi ko kay kuya manggugupit ay bawasan lamang at paputiin ng kaunti itong tagiliran para medyo matagal-tagal na ulit bago tumubo. Kailangan kasi laging haspi ang ating buhok. Araw-araw kasi akong kumaharap sa mga tao, nag-a-assist at nag-i-entertain. Kaya kada isang buwan ay nagpapagupit ako kasi feeling ko parang ang bilis tumubo ng aking buhok. Pagkatapos panipisin itong tagiliran ay inahita naman ako ni kuya, tapos sa kanya binawasan itong ibabaw gamit ang kanyang makapangyarihang razor. Mabilis din siya magupit at parang 10 minutes nga lamang itong akin ay tapos na. Kaya hindi rin ako magtataka na napakaraming pumipila dito sa kanilang pagupitan. Marami na rin yan silang suki at binabalik-balikan. Abay sana all binabalikan. Abay tingnan nyo naman ako at medyo nagbabago ng itsura. Nagmumukhang aba ay kamukha na ito ni Bong Navarro. Pumasok ng pagupitan ay Empoy Marquez. Ay lumabas ng pagupitan ay Alden Richards. Pag minsan niya ang dami nagtataka sa akin at ang sabi sa akin ay anong ginagamit mo sa iyong mukha? Aba ay sabi ko tubig laang. Basta pagising mo ay laging maghilamos. Sabi lahat daw ng mga pangit ay pasusugurin sa China. Sabi ko paano naman kami mga gwapo na gusto rin ipagtanggol ang Pilipinas? Ay sabi ni Bibi may protektahan ang mga gwapo at baka maubos ang lahi ng mga iyan. Ay kaya pala kumukuha ng mga Amerikanong sundalo para protektahan kaming mga gwapo. Sabi ko ay oo nga dapat nga kami protektahan dahil kami hindi parang kamuting kahoy na pag ibinigsok sa lupa ay sisibol ulit. Tingnan nyo naman talagang alaga ako ng aking barbero. Ay kung kahigin ng suklay ang aking buhok ay inam. Tingnan nyo naman ang itsura. Parang isa sa 3 paring martir ang madyuha. Ay ang gumburza. Ay kung si pati ni Manong ay parang inalitingan. Talagang sinisiguro ng bawat hibla ng buhok ay magkakasing haba ang tabas. Medyo trinim din para ni Manong yung ibabaw at nang medyo mabawas-bawasan at numipis-nipis ng kaunti.